Magandang buhay po mga Cubs. Welcome back po sa aking channel na cubsfarming.tv. So for today's video po, napaka-importante po, no? Kung natatandaan nyo yung last na video natin, tinalakay po natin yung mga gastos sa paghihito po, no? So ngayon po, pag-uusapan naman po natin kung magkano ba yung kitaan. So napaka-importante po ng topic na to. So, ito po yung video natin for today. Magkano ba ang kitaan sa 4,000 pieces na hito after 3 months na pag-aalaga sa concrete pan po, no? So, marami pong nagre-request nito. So, balikan muna natin yung mga nakaraan po na naglagay po tayo ng fingerlings kung naalala nyo. Nung ano po yon, August 4, 2023, kung saan naglagay po tayo ng 4,600 pieces na hito. So, yung 600 po, hindi na po natin isasama sa counting kasi yung po ay pasobra. At consider na po yun na sa mortality po. So, ililess po natin yun. So, magiging 4,000 pieces na lang po, no? So, yung 600 pieces, yun po yun ay para sa mortality at hindi natin makakount minsan yung mga cannibalism. So, i-consider na po natin yun po yung 600 pieces. So, ito po yung topic ngayon. Kung gusto niyo po malaman kung magkano yung kitaan, so tutukan niyo po tong video na ito. So, itong video na to, November 4. So, kung nag-start po tayo ng August 4, tapos ngayon po ay November 4, naka 90 days na po, no? So, equivalent po yun sa 3 months na pagkukulture sa paghihito. So, kung napanood nyo po yung mga nakaraang videos, continuous pong pagbibenta natin ang hito. Marami-rami na rin po yung nabenta. Weekly. So, nagbibenta po tayo. Umabot na po ng 50% ang nabenta po natin. So, kung sa 4,000 pieces, 50% po nun, 2,000 pieces. No? Yun po yung 50% niya. So, ang nabenta po natin, kung minsan may tatluhan, pero kung i-consider ko na lang po ng apatan. So, i-divide lang po natin yon, 2,000 pieces na hito, i-divide nyo lang ng 4, ibig sabihin, 4 pieces per kilo. Ibig sabihin, 4 na peraso, 1 kilo. So, nasa 500 kg po, no? So, mag-less pa rin po tayo doon. Bawasan pa natin ng 100 kg. So, i-less po natin ang 20% para yun sa mga pasobra, sa mga suki natin na bumibili. So, yung 20% yun ay 100 kg po, no? So, ibawas po natin yun. So, matitira na lang 400 kg. So, as of, ano po yun, no? November 4. So, sa 400 kg na po, ang farm gate po namin ay dito, so 100 pesos per kilo. So kasi syempre hindi na po natin tinataasan para syempre abot kaya sa pangmasa din po yung presyo. Hindi po gano'n kaya po kahit yung iba makakabili po. Fresh na, di ba? Para makatulong din po tayo sa iba, no? So sa palengke kasi medyo may kamahalan din. Imagine minsan may maabot ng 150, 140. So, syempre, nagbabayad na rin po kasi sila sa pwesto, no? Kaya may patong. Nagre-reseller din po kasi sila. Kaya medyo mataas ang bentahan. So, yun po. Kaya kung magda-direct po kayo, mas makakamura kayo. Kahit pa 5 kilo, 10 kilo, at least kahit pa paano, makakales po kayo ng konti. Minimum at least, syempre, kung 5 kg, 10 kg, okay na po yung minimum order para masulit naman po yung pag-drain sa pan. Saka syempre, yung pagkuha ng pag-harvest po, isabay dun sa mga bumibili din na regular. So, sa 400 kg, i-multiply po natin yan ng 100 pesos. 100 pesos po kasi per kilo, no? So, 40,000 po yun. 40,000 pesos. So, ito po yung equivalent niya ng 50% na na-harvest na po natin dito sa pan number 1, dating pan number 3 po, no? So,
Ngayon, ang natitira na lang po is 2,000 pieces. Pero syempre, may babawas pa rin po tayo dyan. So kung naalala nyo yung mga gastos natin, may magkakaroon na po kayo ng idea kung magkano yung kikitain nyo. Hindi po kasi lahat, hindi po tayo makapagbenta ng marami yan kasi hindi po pantay-pantay yung laki ng mga hito, no? May mga mabilis talaga lumaki, may mabagal. So, saka wala pa sila sa yung harvest time talaga kasi naka 3 months pa lang po eh. Actually, sa earth pan, minsan umabot ng 5 to 6 months po yung pag-harvest. So, ang kagandahan lang sa concrete pan, madali lang siyang i-manage. Flexible sa pag-harvest, madali. So, yun lang po yung advantage talaga. So, hopefully po by December first week, no, makapag full harvest na po tayo. Kasi halos pambenta na rin po halos, no. So, pwede natin, sa marami na rin po mga okasyon sa December. So, ihabol po natin. So, estimated po mga 4 months po talaga, no? Yung maabot po ng 4 months. Pero po, partial po ang harvest. Hindi po natin kayang biglayin. Pero less na po ng cost natin kasi pabawas na po sila ng konti. So, kung naalala nyo po yung mga cost natin per month, malalaman nyo po ang profit. Halos di po ganun kalaki, no? So, sa 4,000 pieces, ang estimated po natin dyan ay aabot ng mga 800 kg. So, multiply by 100 pesos per kilo equals 80,000. Ito po yung gross profit, 80,000 pesos po, no? So, i-less po natin ang total expenses po natin sa 4 months, maabot po ng 38,750. Kasi po, hindi na po tayo nag-i-aerator, wala po tayong aerator diyan. Minsan ano lang po sila, may water lily lang, hindi na po kami nag-i-aerator. Nung fingerlings po din sila, wala rin po kami aerator. So, yun lang po yung kagandahan dun. So, umabot po ng mga 38,750 yung mga gastos, no, sa 4 months. So, ang net profit po natin, almost 41,250. Ngayon po, i-divide po natin yan sa 4 months. So, kasi 4 na buwan po, no? So, pumapatak lang po ng 10,300 something. Ayan po. Yun po yung nakales na po yun. Yun po yung net profit niya per month. So, hindi na po masama kahit paano, no? Pero, syempre, hindi pa po kasama yung expenses doon, yung sa labor. So, makikita nyo, mas mababawasan pa po ng konti. Pero hindi na namin po isasama kasi iba-iba po kasi yung pasahod, no, sa mga labor. So, mababawasan pa po yun. So, imagine kung may sarili po kayong fingerlings, mas malaki po yung kikitain nyo, no? Tapos kayo po yung nag-manage ng panyo, hindi kayo nagpapasahod. So, yun di po yung mas malaki yung kikitain nyo. So, what if kung sa earth pan naman kayo at marami kayong fingerlings na mas kunyari nakabili kayo ng mas mababa ng 1 pesos per 1 pieces po, no? Tapos naglagay kayo ng 40,000 pieces na fingerlings sa earth pan na may sukat na 200 square meter. Tapos, gawin nating 5 to 6 months ang pagkukulture. So, tapos generally, ang expenses ng mga iba, ginagamit nila, 65% is yung expenses. So, 65% yung expenses. Ito yung purong feeds lang po, no? Yung pagkain, kaya medyo mataas ang expenses. So, 65% po ang binabawas nila. So, meron kayong 35% na net profit sa isang pan. Kasama na yung labor, lahat-lahat na. Gusalina, lahat sa earth pan po to, no? Tinutukoy po natin. At ito po ay proven na sa mga tati users na kung mapapanood niyo po sa TV nila. Shoutout po sa inyo. Hindi na po masama, no? Kahit paano, meron kayong 35%. Minsan maabot pa nga ng 40% ng profit, no? So, hindi na po masama yun. So, let's say sa 30,000 pieces na lang na nag-harvest po kayo, multiply by 100 pesos, nangyari. For example lang, ganun lang yung nag-less na po tayo, ang inulog po natin 40,000 pieces, ang na-harvest po natin 30,000 pieces na lang na hito. So, pumapatak po ng 300,000 pesos sa 200 square meter po, no? So, i-less lang po natin dyan yung 65%.
So nasa 195,000 yung expenses po, no? So yung expenses po, so ang matitira na lang sa net profit po natin is 105,000 pesos sa 5 months. So i-divide po natin yan kasi sa 5. So ang monthly net profit po is 21,000 per month. So sa isang butas lang po to, sa isang pan ha. So sa 200 square meter. Pero syempre, kung sarili nyo yung fingerlings, imagine, di ba? Mas malaki yung kikitain nyo. So, yun, binibigyan lang namin po kayo ng idea kahit paano. Pero depende kasi kung paano nyo i-handle ito. Saka depende rin talaga sa lugar. So, ito po yung challenge kumbaga. So, kayo na pong bahalang calculate kung paano yung diskarte nyo sa pagdating sa mga ganitong computations. Kaya napaka-importante po na may idea kayo sa pagko-compute, no, ng lalo na pag nag-start na kayo ng tinutukoy nyo talaga yung business. So napaka-importante po nito. So again, iba't iba po ang expenses natin. Huwag po nating i-compare ang mga gastos ng iba kasi depende po talaga sa lugar at ang setup ng panyo at ang market ng hito. So ito po yung update natin for today. Hopefully mag-full harvest po tayo next month, no? I-update po namin po kayo. So sa mga naghahanap po ng fingerlings dyan, mag-message lang po sa FB page natin. At para po mabigay po namin yung contact number, no, sa kinukuhanan po namin ng fingerlings. At sa mga nagko-comment naman about dun sa kinukuhanan po namin ng karne, ay ang masasabi ko lang po ay nabigay na po namin yung location kung saan po pwede nyo pong kunin yung contact number nung nagdi-deliver po ng karne. Actually, hindi po sila nagdi-deliver, binabagsak lang po dun sa area na yon. So kayo na po ang mag-effort na pumunta po doon, no, para mabigay din po yung contact number at kayo na po direct magpag-usap doon sa nagdi-deliver po ng karne. So pero kami po, hindi po kami nag-a-advise na magpakain po ng karne sa concrete pan. Sinubukan lang namin po yon, trial lang po yon kung napanood niyo po yung mga nakarang video. Pero mas okay po siya sa earth pan, no. Mas mabilis po silang lumaki at saka mas maganda pong yung soil treatment po ng yung may filtration po ang sa earth pan. So yun lang po yung kagandahan. Unlike sa concrete pan, kailangan mong laging mag-drain at kailangan malinis lagi ang tubig kasi mabilis po ma-pollute kapag ganun ang laging papakain nyo. So actually tinigil na po namin, nag-stick na lang po kami sa yung hasang, no, kasi okay naman po, mabilis lang po silang lumaki at saka nababawasan lang po yung cost. Kahit paano malaki po yung natipid natin kasi nagpapakain po tayo ng alternative kasi kung purong feeds talaga magastos po, no. So yun po yung diskarte, no. So hanggang dito na lang po ang video na ito. Maraming salamat po sa panonood at abangan na lang po yung final harvest natin soon at sana po nakatulong tong video na ito and happy farming po sa lahat and bye bye. God bless po. Bye bye.